Sa kapapasok lamang na balita, isang FA-50 fighter jet ng Philippine Air Force ang nawawala matapos ang tactical night operation kagabi. Yan ang kinumpirma ni Philippine Air Force spokesperson Colonel Bon Castillo. Antabayanan po ang ibang detalye maya-maya lamang. Matapos naman si Bakin sa kanyang pwesto bilang pinuno ng Philippine National Police Anti-Kidnapping Group, ibinalik na sa kanyang pwesto si Police Colonel Elmer Ragay. Kaugnay ito ng kontrobersyal na kidnapping sa isang Chinese national na iniuugnay sa Pogo. Una sa balitang yan, si Edniel Parosa. Kinumpirma ni PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo na binawi ng pambansang pulisya ang relief order nito kay Police Colonel Elmer Ragay bilang hepe ng anti-kidnapping group sa General Order No. 55 na inilabas kahapon Marso 3. Nakasaad na nullified ang pagsibak kay Ragay noong katapusan ng Pebrero. Nabatid na bawal sa panahon ng halala ng paglipat ng mga opisyal ng pamahalaan kung walang basbas ng Commission on Elections. Babalik si Ragay bilang direktor ng AKG kahit una ng kinwestiyon ng Criminal Investigation and Detection Group ang nangyaring kidnapping sa 14 anyos sa Chinese national sa Taguig. Kabilang sa mga iniimbestigahan ng PNP ay kung bakit walang naaresto sa mga suspect at ang katotohanan sa pag-recover sa biktima sa bahagi ng Parañaque. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa ng D0H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sinisilip na rin ng Bureau of Customs o BOC ang posibilidad ng inside job sa pagkakasabat ng daan-daang milyong halaga ng smuggled na isda sa Maynila. Susuriin naman ng Agriculture Department ang illegal shipment para alamin kung ligtas itong ipamahagi. Narito ang ulat ni Kyle Bulyas. Iniimbestigahan na ng Bureau of Customs kung may mga tauhan ba silang sangkot sa nasabat na mga smuggled na isda sa Maynila. Kaugnay ito ng 19 na container na naglalaman ng 202 million pesos na halaga ng frozen mackerel na galing pa umano ng China. Ayon kay Customs Assistant Commissioner at Spokesperson Attorney Jet Maronilla, bahagi na ng investigasyon ng Customs Intelligence and Investigation Service ang pagsilip sa sarili nilang mga tauhan. Sa ngayon, na-revoke na umano ang accreditation ng consignees ng naturang shipment habang nagpapatuloy ang investigasyon. Samantala, sa ilalim naman sa pagsusuri ng Department of Agriculture ang mga nakumpiskang isda para malaman kung ito ba ay fit for consumption. Oras na mapatunayang ligtas itong kainin ng tao, posible umano itong i-donate sa DSWD o kaya naman ay magsasagawa ang BOC ng auction para dito. Either i-auction po namin para po ma-convert natin sa pera at maidagdag dun sa kaban ng ating bayan. Kung hindi naman po, maaari din pong isuggest ng Department of Agriculture na instead of i-auction, ipamigay na lang po. Yun din po yung huling mga naging direction nila. So we will defer, sir, kung ano man po yung magiging recommendation ng Department of Agriculture. Ganito rin umano ang gagawin ng Customs sa mga nasabat nilang higit 300 million pesos na halaga ng luxury cars sa Makati City noong February 14. Ayon kay Maronilla, ang mga utility vehicles ay maaaring i-donate sa mga nangangailangang government agencies tulad ng Philippine Coast Guard, habang ang mga luxury cars naman ay maaaring i-auction. Pero kung halimbawa aniya ay in good faith naman binili ng may-ari ang mamahaling sasakyan, maaaring umano nitong hilingin na bayaran na lamang ang kulang na duties and taxes at penalty. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas ng D0H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kalunos-lunos naman ang pagkamatay ang sinapit ng 3 individual matapos araruhin ng truck ang sinasakayang motorsiklo sa Himamaylan, Negros Occidental. Yan at iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Patay ang 3 katao matapos aksidenteng napakan ng truck ang kanilang sinasakyang motorsiklo sa National Road, Hacienda Nieva, Barangay Tuoy, lungsod ng Himamaylan, Negros Occidental. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Anthony Grande, hepe ng Himamaylan City PNP, base sa investigasyon ng kapulisan, ang truck ang patungong norte ng aksidenteng nabangga nito ang motorsiklo na sinasakyan ng mga
biktima. Ang mga biktima kaagad namang dinala sa Himamaylan District Hospital, subalit binawian ito ng buhay. Ang mga biktima kinilala na sina Cesar Lirazan, 23 anyos, Jenyard Lirazan, 40 anyos at Danny Dilalianya, pawang mga residente ng lungsod ng Kabangkalan, Negros Occidental. Habang sumuko naman ang driver ng truck sa Binalbagan PNP na kinilala na si Binji Agoylo, 48 anyos, residente ng Barangay May Tubig, Bayan ng Isabela, Negros Occidental. Para sa MBC TV Network News, ito si RH46 Rex Cantong, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Davao City. Ininquest na kahapon ng Baguio Police Station at sinampanan ng kaso ang suspek na si Jason Dalayon, 34 anyos, na sumaksak hanggang sa mamatay ang driver na si Arnold Dulos, 51 anyos, na nangyari alas 11:05 ng tanghali, Marso 2, 2025 sa sitio Maligatong, Purok Mangustin, Barangay Winis, Baguio District, Davao City. Ayon kay Police Captain Hazel Caballero Tuazon, tagapagsalita ng Davao City Police Office, sinampanan ng kasong murder ang suspek. Sinabi ni Captain Tuazon, sa isinagawang investigasyon ng kapulisan, may problema sa pag-iisip ang suspek at pinagalitan siya ng biktima na maaring ikinagalit ito. Umapila ang tiyahin ng biktima sa kapulisan na huwag nang palayain ang suspek sa kulungan para hindi na ito muling makagawa ng katulad na krimen. Matatandaan, pumunta ang biktima sa kanilang kapitbahay para humingi ng kalabasa nang biglang dumating ang suspek na may dalang patalim at sinaksak ang likod ng biktima ng ilang beses. Dinala kaagad sa ospital ang biktima, ngunit ideklarang dead on arrival sa atinding physician. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng volleyball, hindi makakapaglaro ang veteran setter na si Gia de Guzman sa pagsabak ng Creamline Cool Smashers sa 2025 AVC Women's Champions League. Kasalukuyan pa kasi ito naglalaro para sa Denso Air Beast sa 2024-25 season ng SV League sa Japan. Ang mga detalye sa report ni Billy Borja. Hindi makasasama ang veteran setter na si Gia de Guzman sa Creamline Cool Smashers sa 2025 AVC Women's Champions League. Yan ay dahil patuloy nitong pagtutuunan ng pansin ang kampanya ng Denso Air Beast sa 2024-2025 season ng SV League sa Japan. Kinumpirma ito ng mismong asawa ni Gia na si Miguel de Guzman sa social media, kung saan idiniin niya na patuloy na nagsisikap ang Air Beast upang makarating sa championship round. Matatapos kasi ang kanilang season sa Mayo, habang ang Women's Champions League ay gaganapin sa April 20 hanggang 27 sa PhilSports Arena. Sa kabila ng hindi paglalaro ni Gia sa AVC Women's Champions League, patuloy pa rin ang suporta ng Creamline Cool Smashers sa kanyang kampanya sa Japan. Samantala, magsisilbing kinatawan ng Pilipinas sa Women's Champions League ang Creamline at Petrogas. Ayon yan kay PVL President at PNVF Vice President Ricky Palu. At habang hindi inaasahan ang paglalaro ni de Guzman, nananatili pa ring malabo kung makalalaro ang import ng Creamline na si Erica Staunton. Sa kasalukuyan, nasa negosasyon pa ang kupunan para sa kanyang paglahok. Ngunit may mga source na nagsasabing optimistic ang Creamline patungkol dito. Malaki ang naging ambag ni Staunton sa pagkuha ng Creamline ng 2024 Reinforce at Invitational Championships, kung saan nagkamit sila ng Grand Slam. Bukod dito, bukas ang Creamline sa karagdagang 2 pang-import para palakasin ang kanilang pwesto sa Champions League. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Humakot na ng milyong-milyong views ang bagong dance collab sa TikTok ng ilang BINI at ENHYPEN members. Ang K-pop group kumasa na rin sa Blink Twice Dance Challenge. Panoorin yan sa Showbiz Report na ito. Naki-Blink Twice na rin ang 2 miyembro ng K-pop group ENHYPEN. Going crazy, baby, no, don't be lazy. Wala pa mang isang araw mula nang inilabas ng Nation's girl group BINI ang natulang video sa kanilang TikTok, humakot na agad ito ng 6 na milyong views. Dito nakasama ni na BINI Colette, Maloy at Sheena ang Korean idols na sina Jake and Jungwon.
Magunita na nito lang Saturday, March 1, ginanap ang Walk the Line concert ng 7-member K-pop group sa Philippine Sports Stadium sa Bulacan kung saan nanood ang Pantropiko Hitmakers. Major fangirl moment naman ito para kay Beanie Sheena na inalala pa noong mga panahong umu-order pa lamang siya ng merch ng ENHYPEN. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakakulab ng Nations Girl Group sa isang dance challenge ang Polaroid Love Singers. Noong nakaraang taon lang, ng 3 miyembro naman ang nakasayaw nila sa kanta ng grupong EXO Only If You Say Yes. Last February 15 lang na mag-kick off ang Beanieverse World Tour sa Philippine Arena. Habang ang kalalabas nga lang nilang Beanieverse EP ay na-feature na agad sa New Music Friday list ng Grammys. Bukod sa Blink Twice at Cherry on Top, kabilang sa tracks nito ay ang Zero Pressure, Secrets at Out of My Head. Para sa MBC TV Network News, ito po ang Showbiz Angel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan na po mga balitang aming nakalap ngayong araw ng Martes. Ito si Yuel Reyes. At ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas araw ng Miyerkules para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.